Hello guys, good morning. Today is a Wednesday and pupunta lang kami dito sa Taktak para magkape. Okay, so gagamitin ulit natin si N1. Okay. Ingay talaga nito. Dual kasi yung kanyang muffler, pero tatahimik naman siya pag once uminit na siya. Okay, gusto namin maglagay ng bag dito. So you guys, may alam kayong pwedeng ilagay dyan. Actually may binili lang kami sa Rhino Walk na saddle bag po pwedeng ilagay dito. At the same time makakaangkas din si angkasera. For the meantime, tinanggal muna namin yung bag dito, kasi nilinis namin siya. Okay ba naman yung chain, para hindi pa siya na-chain loop. Okay, so let's go guys. Eto na si angkasera. Taktak kami pupunta guys, kaya naka RB40 shirt kami. Although motor ang dala namin. Katagal-tagal na rin kami hindi nakakapag-bike. Months na yata, no, simula nung, or since the last na nag-bike tayo. So pupunta kami ngayon and motor yung gagamitin namin. Ano ba ito? Para may ihi ng pusa yata, despite may cover. Marami kasi pusa dito guys sa garahe and misa inihian to. Okay, so 57 pa lang yung temperature. So hintayin natin maging 60 to 70. Then we go. Ayun. Recording ba? Yes. Oo. Yan, recording. Okay, hindi masyadong mainit ngayon. Sumulong. Oh, hindi masyadong mainit, di ba? Medyo kuling mo. So papunta na kaming, ano yun? May escort. May escort, di ba bawal ngayon ng mga escort? Private citizen. Sa news lang kagabi, bawal lang may escort na sa mga police. Conflict of interest. Conflict of interest ang tawag doon. Maingay talaga tong si Ninja. Si naman. Alam niyo guys, itong motor na ito ay neglected sa market. So ibig sabihin, bihira yung bumibili. Although sa mga features niya, hitik siya, no? Kasi meron siyang resistant slipper clutch, naka ABS, malakas yung power ng makina, cruise control, may cruise control, meron siyang auto blip, quick shifter, and in terms of horsepower meron siyang 143. Siguro pag naparimap nyo siya, mas malakas pa, no? So hindi ko alam bakit neglected tong motor na to. Maybe because this is a sports touring. So nasa gitna siya between the sports bike and the touring bike. And maybe because mabigat siya. This is around 243 kilos. And mataba siya, no? Hindi siya masyadong fit for racing, pero pwede siya pang touring, no? Touring bike. So, yan siguro yung mga reasons bakit neglected siya. However, in terms of power, malakas din siya, no? Lalo na kung napa-remap nyo siya. Napa-ECU remap. Okay, ECU remapping. Discuss natin yung topic na yon guys. And isi-share din namin kayo ano yung naging experience namin dun sa mga motor namin. Particularly, itong N1 and CB1, ano yung mga naging experience namin dito sa pagpaparimap ng ECU. So kailangan ba talagang iparimap ang ECU? But first, let us discuss ano ba yung ECU. ECU is the Electronic Control Unit. Executive check-up daw, sabi nito si angkasera dito sa likod. Okay, executive check-up. No, it's the engine control unit or electronic control unit. So ano bang nigagawa nito sa motor? Specifically sa engine. Ano ba nagpapatakbo sa engine? So simulan natin ito sa engine. Ano ba nagpapatakbo sa engine? Or more specifically known as the internal combustion engine. Siyempre yung air, kailangan ng air, kailangan ng gasolina, kailangan ng fuel. So ito yung air fuel mixture. And sinasak in yun nung piston nang gagaling sa intake manifold. Ang nagkocontrol na yung intake valve.
So sinasakin niya yung air and fuel mixture, and then i-compress niya yon, no? I-compress yun ng piston. Then kapag puno na, meron ng air fuel mixture na 660 piston, i-ignite siya ni spark plug. So that will produce combustion, no? So ito yung nangyayari sa combustion engine. Yung counterpart niya naman na piston, no? Kung let's say for example this one, 4 cylinder, yung counterpart niya na piston, kung 4 cylinder, ang magka-partner is si 1 and 3, then si 2 and 4. Yung isa ay maglalabas naman ng waste gas, yung na-compress, no? Yung na-ignite na. So yung isa exhaust, yung isa ay compression. Tama ba? Compression. Yung isa ay maglalabas na exhaust. Basta ganoon guys, no? Okay, ECU, ano ba kinokontrol niya? Number 1 is the fuel injection, no? So yung ibibigay na fuel ng makina na kailangan sa combustion. Number 2 is the ignition timing. So dapat yung ignition timing, ito yung sa spark. So dapat timing siya na nakataas yung piston, compress yung air fuel mixture. Kasi yung air at yung fuel, isa lang ang dinadaanan to. So dumadaan to lahat sa intake manifold and nagagaling sa intake valve. Then number 3, the ratio. Kokontrolin niya yung air and fuel ratio, no? So kailangan to guys, tama yung air and fuel ratio. Kasi kapag halimbawa too much air, less fuel, magiging lean yung mixture. And this is the easiest way to destroy an engine, kapag may lean mixture kayo. Kapag naman sobra sa gas, although yung lean mixture good siya for the environment kasi less usok yun. Kapag naman rich ang mixture, ibig sabihin na rich mixture, mas madami yung gasoline, no, kaysa air. So that will produce a rich mixture. So malalaman nyo yung guys sa spark plug. Kapag tinanggal nyo yung spark plug, puting-puti yung spark plug nyo, ibig sabihin lean. Kapag naman pulang-pula, ibig sabihin nun rich yung mixture. Okay? So parehong hindi maganda sa makina yon actually, no? Although mas madaling masira ang makina kapag lean ang mixture, sa rich mixture magkakaroon ng mga mas mausok, baka magkaroon ng tutong yung mga valves, and yung madaling mamatay yung spark plug. Number 4 is the emission control. So kinokontrol din niya yung sa exhaust, no? So yung mga catalytic converters, yung may kinalaman sa exhaust system, nakokontrol din niya. And kung yung motor nyo may mga, like for example BMW, Ducati, yung race bike ng Suzuki, I think meron silang mga VVT or variable valve timing, no? So kung nakikita nyo yung mga Toyota, di ba merong sa engine ng mga Toyota cars, merong mga VVT. Ang ibig sabihin nun ay variable valve timing. So nakokontrol nila yung electronically, no? Nakokontrol nila yung pag-o-open and pag-o-close ng mga valves, both intake and exhaust valves. So nakakabit ito sa camshaft. Ano bang advantage ito kung may VVT yung inyong motorcycle? So kung halimbawa kung walang VVT, na-adjust nyo yung mga valves ng 0.01 or 0.1, kapag may VVT, na-adjust nyo ng 0.0001. So mas precise, mas eksakto, no? So yun din, kung may VVT yung inyong motor, I think si BMW GS or si Ducati Multistrada Panigale, I think meron yung mga VVT, no? Mga valve, variable valve timing. So na-i-adjust yun using the ECU. Si Kawasaki, I am not sure kung meron siya, no? Kahit yung CX-10R yata, parang wala pa yata, pero paki-comment guys kung alam nyong, kung may alam kayo regarding dun sa mga bagong CX-10R or any Kawasaki motorbikes. So yun si ECU. So experience namin dito, dito muna kay N1, no? Nung kinuha namin to before, wala pang available na software para dito kasi bago pa lang, no? This is 2022 I think. So naghintay pa kami ng 1 month, 2 months. Pero siyempre lahat naman na may big bikes, no, pinapalitan yung exhaust.
pinapalitan na namin yung exhaust nito para alam niyo na, maganda tunog, macho. However, nung palitan na exhaust, nagkaroon ng sangkaterbang backfire. So you know naman, backfire or ito yung knocking, no, ng makina. So pag marami yung backfire, tremendous backfire, nakaka-affect din sa longevity ng engine. So nakakasira din. So ano, nagkaroon na ng software, dinala na namin to sa isang remapping shop dito sa Manila, no? So na-remap naman siya and okay naman. So nag-increase yung horsepower, I think yung torque, pero remapping lang, no? Hindi namin siya pinadyno. But nung gamitin namin, so naiba na and na-lessen yung backfire. Pero lang siyang backfire sa mga high speeds pag nagbitaw ka ng throttle, pero mahina lang, so tolerable na siya, no? So I think nilagyan siya ng parang Jolens kasi nakaka-contribute din yun doon sa backfire. Then in-adjust yung mga siguro bad timings, no? No, bad timings, the ignition control, kung ano man yung ini-adjust doon. Kasi actually hindi naman namin binantayan nung pinapa gawa namin ito. Doon lang kami nag-lunch. So no, okay na, so ginamit na namin, pero okay siya, no? Satisfied kami doon sa naging remapping nitong N1. However, after several months or years pa yata, ano, a year, no, nagkaroon ng trouble yung idling. So naging patayin siya. So binirik namin siya doon sa shop na yon, and naayos naman siya. So ganun pa rin, malakas pa rin siya, maganda yung pagkakagawa sa kanya. Okay, baka tayo sumayad? Hindi naman, no? So dito kami napadaan, guys, sa ilalim ng Antipolo Public Market. Ay naku, malambot ang gulong ni sakyan, no? Yung right. Kahit nga bike, natatakot dumaan dito siyang Gazera. So saan na tayo? N1, so okay naman si N1. Okay, walang naging problema hanggang ngayon. Yung pa ring pagre-remap ng shop na yon ang ginagamit namin. So horsepower, yes, nag-increase. Smoothness ng engine, yes, check. Torque, yes, check. Improve. In fact, maganda yung in-improve ni N1. Malaki nilakas niya compared before no stock. And then pinapalitan na namin pinapalitan namin kay Orion ng dual pipe. So mas maganda yung tunog, horsepower, torque, I think pareho lang naman. So mas maganda yung tunog, mas maingay, ayun. And mas maganda. So ginawa to kay Orion, yung dual pipe na yun. After a year, kumuha kami ng V1, you know naman, kasi hindi masyadong komportable itong si N1 sa long rides, no? So kinuha namin si Versys 1000 SE. Okay, and si Versys actually, although they have the same engine, yung spec yata ng engine ay hindi pareho, kaya mas mahina siya in terms of horsepower and torque. I think ang stock niya 119 lang yata ang horsepower compared to the N1 or dito sa Ninja 1000 SX, no? Which has, sabi nila, 143 horsepower. So ang una namin ginawa kay V1 para mas malakas, kasi ayaw naman namin ng maingay, no? Kasi sa long ride medyo nakaka-stress din yung maingay. So gusto namin tahimik pero malakas, no? With horsepower, with torque. So ang ginawa namin, pinalitan namin yung air filter ng K&N free flow washable air filter, hoping nalalakas siya kasi mas maraming air, di ba? So guys, dito na kami sa Taktak and magla-lunch muna kami. Yes, may tennis court. Nakikita nyo guys, ito yung bagong event place yata rito dito sa Taktak, no? Meron siyang basketball court and meron siyang tennis court, may parking. Paano kayo mag-member dito? Kaya lang, sino makakalabanin sa tennis? Guys, meron ba sa inyo marunong mag-tennis? Malapit dito sa Antipolo, pwede tayong laro dito. Yan, okay, yan guys. So may tennis court, may basketball court, no? Tapos yung kasera hindi na marunong mag-tennis, eh. Papahirapan lang ng to, kakapulot ng bola. So sino kaya makakalaban ko dito?
may tennis court na pala. Kasi it's been 6 months since nung last kami nagbike dito. Oo, kaya ako ay na high blood kasi walang bike. Okay. And then meron na siyang magpipiesta ba rito? Yes, magpipiesta, no? Meron pa silang handa. Handa. So dito kami magla-lunch. May food. Ang ganda na, oh. Ang dami na tumubong damo. Tinubuan na ng damo, oh. So dito kami mag-coffee and mag-rice na rin. Paalis na kami dito kay Brew. Paalis na kami sa Tagtag. So nag lunch lang kami dito. Uwi na kami. Nag lunch, tak-tak pa nag lunch. Na-miss kasi namin to eh. Okay, going back to the discussion. So yun nga guys, palit kami ng air filter, no? Kasi gusto namin maingay, but then turned out naging sluggish yung takbo ni Versys. So mas umida pa siya. So ang ginawa namin, nagpapalit na rin kami ng muffler again kay Orion, pero this time mas malaking canister, mas mahaba para hindi siya ganun kaingay. Medyo lumakas siya ng konti pero hindi pa rin doon sa hinahanap namin. Okay, so there's no choice no but to bring it back to the shop para iparimap yung ECU, no? Kasi yun na lang ang pwedeng gawin, no? So nirimap naman, okay naman, medyo lumakas siya actually, nag-smooth yung takbo. Then nag-travel kami or nag-long ride kami, not so long ride, punta kami ng Pampanga. Then pagbalik namin, nagkaroon siya ng parang misfire sound, knocking sound, ganun, for siguro mga 3 to 4 seconds. So akala namin mamamatay na yung makina, no? Kasi ka parang palyado. Then umilaw yung check engine. Medyo hindi na naging smooth yung kanyang takbo, no? Or yung kanyang andar. So syempre, kailaw pa yung check engine, hindi naman siya namatay. Binalik ulit namin siya doon sa shop. And ginawa ulit nila yung ECU, I don't know, kasi nilagyan ulit ang computer eh. So hindi namin alam kung ano pa yung ginawa doon. Then after that, binalik na sa amin, sabi niya ang check engine daw ay custom, yung sa muffler, yung sensor nabasa daw, no? Pero sa bagay, hinugasan namin siya, kinarwa, so baka nga nabasa. But then nawala yung check engine, pero yung takbo hindi siya masyado nagbago, halos palehulin. Ganun pa rin yung takbo nung Versys, no? Then nag-travel kami naman ng Bolinao, long ride ulit sa Bolinao. Okay naman siya. Then pagbalik, ganoon na naman, meron na naman siyang parang knocking sound for mga 5 seconds siguro. Tapos nag-rev siya ng mataas na rev, no? Mabuti na clutch ko agad siya, na-control ko agad. Then again, nag-light up yung check engine. So umilaw ulit yung check engine. Nakauwi naman kami, nakabalik naman kami, kaya lang hindi masyado smooth yung andar, no? So after that, dinala namin yung motor kay Wiltec. So from there, may nagsadya sa amin na dalhin daw kay Mototan. Ito isa kay Inta. Shout out kay Mototan. I forgot the name of the owner. So siya yung remap nung ECU. Sabi niya, kailangan daw ulit i-remap. So second time, no? I-remap ulit yung ECU. Dahil daw hindi nag-match yung details or yung specs na nilagay doon sa Versys, hindi match doon sa setup. Kaya ito ulit yung kanina, no? Yung merong escort. Okay, hindi raw nag-match, so kailangan i-remap. This time hindi lang remapping ang gagawin, kailangan daw naka-dyno. So another
I think 18,000 yung nagastos ulit natin, or 20 yata, no? 20 sa remapping dyno. And from the dyno reading, nagkaroon na siya ng 132 horsepower. So tinry namin pauwi, and yes, nag-increase ang horsepower, nag-increase ang torque, lumakas siya, naging smooth, wala na yung check engine. And up to now, yun pa rin yung ginagamit namin. So nag-travel na kami ng, sometimes nag-travel sa Subic, travel kami Quezon, nag-travel kami kung saan pa. So satisfied kami actually doon sa nilakas nung Versys. So malaki pinagbago niya, no? Hindi galang siya ganun kalakas syempre ng Ninja at saka nitong ni N1 at saka ni 10R, pero satisfied kami. Pwede na siyang gamitin, mabilis, malakas, okay siya. Malaking diferensya, no, before. So yun yung experience namin. Okay naman, kaya lang yun nga, as I was saying, no, nagdalawang remap pa, dalawang gastos pa. So para maabot nyo yung ganun guys, dalawang remap pa. Kung magpaparemap kayo, no, remember na yung air fuel mixture sa exhaust pati, no, ito yung mga factors. Maraming actually mga factors na nakaka-affect sa power ng isang makina, not just motorcycle engines, ano. So marami nakaka-affect doon. So kung magpaparemap kayo, kailangan guys may kasamang dyno, hindi basta remapping lang. Bakit kailangan yung dyno? Kasi from there may load na yung makina. So ipapatakbuhin siya sa dyno, makikita na yung performance ng makina from its rest or yung idle speed hanggang doon sa siguro 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 RPM, yung mga gano'n. So makikita na yung pagbabago. And dapat guys, titignan nyo, babantayin nyo yung ginagawa doon sa ECU nyo kung ano yung gagawin. Meron kasi tinatawag na copy paste lang or yung clone mapping tawag, no. So yun yung kokopyahin yung specs, no, ng isang ECU na may ganung model ng motor. However, hindi nagmamatch yun dahil minsan iba naman yung muffler ng motor na yon, iba yung thickness, iba yung size ng pipe, iba yung air filter. So maaari hindi siya magmatch doon. So it is very important for you guys to question yung ECU. Tanungin nyo ano ba yung ginagawa. And if you're familiar with the kung familiar kayo dito sa tinatawag na volumetric efficiency table, okay, ito yung may usually sa left side or yung vertical ay yung PSI pressure, and sa right sa baba, no, yung sa horizontal ay yung engine RPM. So yung marami numbers na yon, may mga 62, 82, 92, yun yung percentage ng mixture or yung volume ng air na pumapasok sa engine. So kung naka-dyno yung motor nyo, makikita nyo yun, ano ba yung match dito sa ganitong RPM, kasi may kanya-kanyang PSI, depende doon sa RPM ng mga motor eh. So makikita rin, madaling makita, no? Unlike kung hindi siya naka-dyno. So dapat guys, naka-dyno kung magpapa-ECU remapping kayo. And dapat kung marunong kayong bumasa nung volumetric efficiency table, better. Pero tanongin nyo nagre-remap, baka kasi ang gagawin lang ay copy paste o clone mapping, eh hindi naman pala match doon sa inyong motor. So magkakaroon kayo ng problema. But we are not saying na yun yung nangyari sa B1, no? Hindi naman namin kasi alam kung ano nangyari doon sa una namin pa-remap ng ECU, no? Kasi yung N1 okay naman siya hanggang ngayon, ito okay yung performance niya, no? So hindi namin alam kung clone mapping yun or pinersonalize na talaga yung paglalagay ng mga specs, ng mga details, no? Doon sa ECU. So si B1 hanggang ngayon malakas pa rin siya. Ay, sorry po. Okay. Pero hindi siya kamukha ng 10R, no? Kumata.
Okay, yun lang guys, at uulan na. Uuwi na kami. So again, dyno and remapping goes together. Wag remapping lang. At saka medyo aalamin nyo, no? Pakikialaman nyo yung nag-re-remap ng inyong ECU para to avoid mga double ECU remapping pa. Okay, that's all folks. That's all guys, thank you. Sana may na-share kami and meron kayong nakuha na pulot dun sa aming short vlog na ito. So madilim na, dumidilim na, malapit na ulan. Thank you guys. For our upcoming videos, discuss namin yung mga DVT, then yung mga back pressure, bakit nakaka-affect yung mga back pressure, bakit kailangang match yung muffler, no? Yung size, yung thickness, not necessarily the thickness, no? Yung size, yung length ng mga pipes, no? Kaya yung aming ZX-10R ayaw namin pagpa remap na since malakas naman ang ayaw namin magpa-remap na since malakas naman yung 10R. So we are careful in choosing the right pipes or the right muffler. Sa next video, discuss din namin yun, no? Kung ano yung napili naming exhaust for the ZX-10R. So for now, bye guys. Thank you so much sa lahat na tumapos ng short video. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Bye guys.